Hi guys, gusto ko lang ibahagi po yung nararamdaman ko ngayon kasi ang bigat eh. Gusto kong i-share yung mga naranasan kong sakit at saka gusto kong ilabas. Gusto kong ilabas sa araw ng mga nanay. Gusto kong ilabas lahat ng puot na nararamdaman ko sa mga gumawa ng mga masasama sa akin. Tsaka ngayon gusto ko din pakawalan yun. Gusto ko ngayon pakawalan. Kasi parang hanggat hindi ko pinapakawalan yun, sakit sa dibdib eh. Emotional ako ngayon kasi first time ko nag-celebrate ng Mother's Day dito sa Canada. First time ko din nag-celebrate na kasama yung mga anak ng asawa ko. Kasi po, sa hindi po nagkakaalam, stepmother lang po nila ako. Hindi ko naman po ikinakahiya talaga na biyudo po yung naging napangasawa ko. Ang importante po ay tanggap niya ako na may anak ako. Tanggap ko din siya na kahit may 3 siyang anak. Emotional talaga ako kasi hindi ko inakala na na bibigyan ako ng Mother's Day card ng mga bata. Kasi hindi ko naman ina-expect yun kasi hindi ko naman talaga sila pinupush na tanggapin kami agad. Pero alam kong tanggap kami ng mga bata. Tapos alam ko sa sarili ko na yung pagmamahal na pinapakita ko sa kanila ay sinseridad yun. Walang halong kaplasikan. Mahal ko talaga yung mga anak din ng asawa ko. Tapos, tanggap ko talaga sila. Alam nyo guys, as in, sakit lang talaga sa dibdib kasi minsan naaalala ko yung mga pagsubok na dinaanan namin. Ang dami po talagang nagja-judge po sa akin, lalo na sa akin. Kasi nga po, ang daming hindi makatanggap na nag-asawa ulit yung ang asawa ko. At napakasakit kasi ginajudge nila na baka daw saktan ko yung mga bata, na baka daw alilain ko po yung mga bata, na yung anak ko lang daw po yung aalagaan ko. Alam nyo guys, ang hirap kasi minsan hindi ko talaga naisip yan na gagawin sa mga anak ng asawa ko. Alam nyo ba na isang rason kung bakit yung asawa ko ngayon yung pinili ko talagang pakasalan kasi pareho po kami ng situation. Kasi meron po akong anak, isa. Tapos may mga past relationship po ako na hinata talaga na ginajudge din po nila ako dahil may anak ako. Kaya po, sabi ko talaga sa sarili ko na kung mag-aasawa man ako, gahanap talaga ako na pareha sa akin. Yung pareho, yung situation sa akin, yung pareho kaming may anak. Ang hirap lang kasi ginajudge ako na baka daw, yun nga, yung gamitin ko lang yung asawa ko. As in, emotional lang talaga ako ngayon kasi hindi ko inisip talaga na may takot po talaga ako na baka pag pumunta talaga kami dito sa Canada kasama yung anak ko, baka hindi kami matanggap ng mga bata. Grabe yung kaba sa dibdib ko. Pero as in, papasalamat ako kasi hindi ko yun na-feel. Nung dumating kami dito, hindi ko yun na-feel na yung loob nila, malayo yung loob nila sa akin. Yung grabe yung respeto na pinapakita nila sa akin. Yung parang nafe-feel ko na tanggap nila na ako na yung magiging nanay nila. Pero sa araw-araw po, hindi ko pa talaga maiwasan na kakabahan po ako. Kasi, yun nga, natatakot ako sa sarili ko na baka hindi ko
hindi ko magampanan yung tungkulin ko. Pero alam nyo guys, kahit hindi sila galing sa sinapupunan ko, pero mahal ko sila. Naaawa ako sa kanila kasi maaga silang nawalan ng totoong nanay. Inisip ko nga kung paano kung nangyari din sa anak ko na ganoon, yung ako yung nawala. Sa araw-araw tinitingnan ko yung mga bata, alam kong naghihirap din sila kasi hindi din naman sila sanay pa. Pero swerte ako kasi grabe yung mga bata, hindi nila pinaparamdam sa akin na iba ako. Yung tinuturing nila ako ina talaga. First time ko ngayon na naramdaman na parang nawawala na unti-unti yung takot ko. Pero okay lang. Nalagpasan din namin yung mga pagsubok, mga judgment. Pero minsan hindi din naiiwasan na maisip ko. Kaya minsan umiiyak ako ng palihim kasi naaalala ko talaga yung mga pagsubok na dinaanan namin bago kami nagkasama ng asawa ko. Pero at least ngayon masaya na ako kasi napatunayan namin ng asawa ko na wala naman kaming inapakang tao. Yung mahal namin ang isa't isa, mahal namin mga anak namin. Tapos nagpapasalamat ako sa asawa ko na grabe yung pagmamahal na pinapakita niya sa akin, pati sa anak ko. Tapos always namin wini-wish na magkaroon din kami ng sarili naming anak. Unti-unti namang binibigay po. So, ayoko sanang mag-video ng ganito kasi ayokong sobrang kadramahan sa life. Pero gusto ko kasing gusto ko ding malaman ng karamihan na hindi po lahat ng mga stepmother mga masasama. Hindi po lahat ng mga stepmother na gagawa ng hindi kakabuti sa mga anak ng kanilang asawa. Sana naman po ay hindi po lahat din. Kasi meron din naman po mga stepmother na totoo yung binibigay na pagmamahal sa mga anak ng naging asawa nila. So sana po huwag po tayong mag-judge. Sa mga nag-judge din po sa amin at sa mga hindi po nakakatanggap sa akin, okay lang po yun. Kahit hanggang katapusan hindi nyo ako matanggap, okay lang din sa akin. Wala akong pakialam. Ang importante, hindi ko kayo inapakan. Ang importante ay ang mahalaga. Joke lang. Tawa muna tayo, guys. But anyways, ang importante sa akin talaga yung sa araw-araw na hindi kami nag-aaway ng asawa ko. Yung palagi lang kaming, hindi ko alam sa Tagalog, yung we understand each other ba? Ika nga sa English. Patuloy din akong naniniwala na kaya ko naman talagang gampanan ang pagiging nanay sa mga anak ng asawa ko. Hindi ko kailangang i-prove sa mga hindi po nakakatanggap sa akin. Hindi ko kailangang i-prove sa mga nagja-judge sa amin. Bahala kayo sa buhay nyo kung ganyan kayo mag-isip. Basta wala kaming ginawang masama sa inyo. Pero hindi naman ako nagagalit sa kanila. Nasasaktan lang ako. Minsan hindi nga ako nag-fight back sa kanila. Yung tinanggap ko lang kung ano yung mga sinasabi nilang masasama sa akin. Yung tinatago ko lang yung sakit. Na kahit grabe, sobrang sakit na yung mga salita. Sobrang sakit na yung mga sinasabi nila. Kinakaya ko pa din. Pinapakita ko pa din na hindi ako apektado. Pero sa totoo, apektado ako. Pero pilit kong nilalabanan yun araw-araw.
Simula nung kinasal kami ng asawa ko. Until now. Kasi parang hindi pa din nila matanggap na ganun. Ewan ko ba kung bakit. Bakit sinajudge nila agad yung pagkatao ko? Hindi naman nila ako kilala. Yung ginajudge nila ako kasi nanggaling ako sa mahirap na pamilya. Yung nakatira lang ako sa bundok. Yun yung basihan nila eh. Pero wala namang perfectong buhay, di ba guys? Walang perfecto. Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Sakit talaga eh. Sakit isipin. Ang pinakasakit talaga yung sinasabi na sasaktan ko yung mga bata. Yung, yun nun talaga yung pinakamasakit. Kasi hindi ako ganun. Hindi ako ganung tao eh. Oo, kahit may anak ako, hindi naman ako pariwarang babae. Hindi lang talaga naging perfect yung relasyon namin ng papa ng anak ko before kaya kami naghiwalay. Pero hindi totoo yung sinasabi nilang inanakan lang ako. Ano pang mga sinasabi nila na mga masasakit. Hindi totoo yun. Kaya nga sinasabi ko sa asawa ko palagi na hindi nila ako kilala. Naniniwala lang sila sa mga sabi-sabi. Naniniwala lang sila sa mga gustong sumira sa akin. Yun lang. Ayoko nang pahabain to. At least nailabas ko yung bigat ng dibdib ko. Kaya sinishare ko po ito kasi gusto ko din maramdaman ng ibang mga kagaya ko, yung mga stepmother dyan na mga mabubuti, na laban lang tayo. Huwag natin pansinin yung mga nagja-judge sa atin. Kasi hindi yun basihan eh. Meron din namang mga totoong nanay na hindi nagmahal sa kanilang mga totoong anak, di ba? Ang daming totoong nanay na nag-aabandona ng mga anak nila, yung tinatapon lang sa basurahan. Kaya huwag nyo kami i-judge. Stepmother kami pero meron din kaming puso. Wala kayong karapatan na magsalita ng mga masasama laban sa amin kasi hindi nyo naman kami kilala. Pinipilit kong kalimutan yung mga naranasan namin ng asawa ko. Na muntik na kaming naghiwalay kahit hindi pa kami umabot ng 1 year. Noon, muntik na kami naghiwalay, muntik na kaming nag-give up. Kasi nga parang ang gulo. Pero lumaban kami. At ngayon, masaya kami. Masaya kami sa araw-araw. Kaya na kahit simple lang yung buhay namin dito. Hindi naman kami mayaman. At least nagmamahalan kami. Yun lang. Love niya ang anak ko, love ko mga anak niya. Yun yung importante. Tsaka nagpapasalamat ako kasi nafe-feel ko din naman na tanggap nila ako eh. Nafe-feel ko yan sa araw-araw. Sa araw-araw na pag-aalaga ko sa kanila, hindi ko nararamdaman na umiiwas sila sa akin. Pagmamahal na binibigay ko sa kanila, totoo yun. Walang halong kaplastikan. Yun lang talaga. Isang purpose bakit ako nag-video ng ganito kasi gusto ko lang ipalam sa lahat na wala naman tayong dapat ikahiya kung mga naging asawa natin is may mga anak na or naging asawa natin is mas matanda sa atin, di ba? Walang dapat ikahiya as long as wala tayong inaapakang tao. Kung sa tingin man ng iba na may inaapakang tao tayo, sa kanila na yun. Kasi ganun sila mag-isip eh. Bahala sila. Wala lang. Tagalog lang ako kasi para din maintindihan ng iba eh. Kasi gusto kong maintindihan ng mga makakapanood na mabigat din yung dinadala namin. Kagaya namin mga stepmother, mabigat din sa araw-araw. Lalo nang may mga nagja-judge sa amin. Pero fight lang yun. Ay, nako. So, yun lang. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at sa mga tatay na naging nanay. Happy Mother's Day sa inyong lahat, sa ating lahat. So, be happy lang. Laban sa lahat ng mga pagsubok. Yun lang. Bye. Good night.